po ay Ruby Gonzalez. Ako ay currently the presiding judge of the MCTC Indang Mendez Cavite Trial Court for the past 2 years. I'm an avid mushroom grower for 10 years now. So this way, we are going inside the building. This is building D. More or less mga nasa 9,000, 9 to 10,000 fruiting bags sa isang bahay lang. So para mo masabi na you are operating in the black, meaning nag-earn ka ng income, dapat maraming buildings or dapat maraming fruiting bags. Kasi hindi naman sila everyday nagbubunga. So pag nagbunga siya, magpapahinga yan ng 1 week, hindi saka magbubunga ulit. So sa amin, everyday we do our packing. So iba-ibang batch. Makikita niyo dun sa taas ng building, may mga dates. This one was packed January 17, 2016, equivalent to 1,133 bags. So yung ibang mga batches, ganun din. So itong batch na to, magbubunga siya for around 5 months. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang bunga niya. Ang sabi nga nila, our mushroom, 3G mushrooms, are different taste from the rest of the mushrooms in the market. It's because of our secret ingredient. Okay, ang machine na to is they call it a boiler steamer. It is run by a boiler machine. So this is a retort. So it can accommodate 1,200 bags, fruiting bags. We do it in 2 hours. When before, yung conventional cooking, we do it 7 hours, tapos 300 bags lang ang kaya niyang iluto. Lahat sila taga dito eh. Yung mga nanay na walang trabaho nung una, ang depende lang sa trabaho ng mga tatay. Pero nung natutuhan nila na pwede palang pagkakitaan, pumasok ka sa mushroom farm, sabi nila, nakakatulong daw yon sa mga baon ng kanilang mga anak. Ito po, yung date na to, kung kailan siya ni-laboratory. Kaya po may date siyang ganun para alam namin kung kailan kami magpapalit ng bag. Bali, 4 months na nag-harvest na ko dito sa date na to. Marami pa rin po? Opo, ito po, marami pa. Isang date lang po. Mga hanggang kailan pa kaya yan? Mga 3 months pa po. Siya si Nelia. Alam mo, 10 years na siya sa akin. From day 1, siya na ang kasama ko dito. So, siya ang nagtiyaga sa akin na maipalago ang aming mushroom farm. At hanggang ngayon, kasama namin siya. Nung mag-10-year anniversary kami, siya lang ang naka-10 years. Kaya Mare, maraming salamat sa'yo. Hindi siya tatagal ng 10 taon kung hindi maganda ang trabaho niya. Kasi po, dito, mas malapit kay sa bahay ko. Hindi na kailangan akong lumakad sa may highway, maghanap ng mga customer. Kaya mas pinili ko yung na lang sa mushroom. Ng mga make-up. Yung pangkabuhayan, ay tulong ng mushroom sa aming pangkabuhayan. Kagaya nung anak kong bunso, 3rd year pa lang siya. Nung napapasok ako dito, 2009, graduate na siya ng engineer. Nakapagtapos dahil sa kabuti? Opo, yung huli, katulong din yung aking 2 anak. Ang kabuti ngayon ay ginto. Ay siya, nako talaga namang kapag ka nagkaroon ka niyan, para kang may kayamanan. Everyday nag-harvest kami ng 40 kilos. So yung maha-harvest namin, hindi po pwedeng patagalin, kaya daily nag-harvest kami. Kasi kapag pinatagal mo siya, nag-iibang itsura niya. Medyo labor consuming kasi kailangan ginugupit yung dulo. Practicing lawyer na ako noon. Nasa public attorney's office ako noon. So on the side, even during office hours, magagalit sa akin ang boss ko, pero kailangan kong umalis kasi during office hours, mag-aalok. As in, door to door, tinatanggihan ako. Ay, depressed. Kasi sabi ko, paano to? Paano na yung puhunan? Sayang naman.
Ang market noon, ang hirap i-introduce kasi at that time, kukonti ang mga consumers. So, walang nakakaalam sa magagamitin ng mushroom. So, after packaging, ini-store namin siya sa chiller to maintain the freshness. This chiller can accommodate siguro mga 100 packs. So, each pack weighs around 250 grams, which is the required pack by a consumer, by a customer. Hanggang kabilayan, kapag maraming harvest, puno ito, at hindi kami nag-iiwan talaga ng maraming harvest. So every day, we make it a point to deliver every day. Yung harvest na yun, kailangan i-deliver namin yun. Kasi kung hindi, less 1 day sa shelf life. Ang usual shelf life niya kasi is 7 days. So pag in-stock namin siya dito ng 1 day, so 6 days na lang ang shelf life niya sa groceries. So, kailangan talaga i-dispose every day. Yung mga pinagdadala niyo, ma'am, pinag-deliveran usually? Groceries, meron kaming isang wholesaler na dinideliver din niya sa mga groceries na high-end. Marami pa, hindi pa ma-fill up ang demand ng local suppliers. Siguro kung halimbawa for every mushroom grower na mag-sprout, ang consumer na lalabas 10 times more. Una natin gagawin, i-blanch natin ang tengang daga sa mainit na tubig. Kasi pag hindi natin lagyan ng yelo, may tendency na madurog-durog siya. So, isasalang natin ngayon ang suka. So, kailangan siya pakuluin. Pagkatapos na lumamig na ito, pigaan natin. Tapos ang gamitin natin pang piga, dapat katsa. Hindi tayo gagamit ng iba. Kapag itong tingang daga, ang shelf life niya, umaabot siya ng 2 months. Compare sa white oyster, ito naglalast. Tadaan! So, ready na natin ilalagay sa jar. Nagsimula kami nung ako ay mayroong pwesto sa Commonwealth Market. Binibenta namin doon mga sari-saring gulay. So may isa na nag-introduce sa akin na imamarket ko yung kabote. So nakita ko maganda kasi para kung iba market ko, mabilis siya dahil sabi ng iba, healthy food daw. So yun ang nag-encourage sa akin na mag-business ng kabote. Welcome to my mushroom house, Myrna's Miraculous Mushroom. Tuloy po kayo. So nag-start ako sa backyard garden lang. So, nag-start ako sa 3,000 fruiting bag na binili ko. And then, inalagaan ko sa likod ng bahay namin sa subdivision. So, nag-harvest ako, minsan nag-harvest ako ng mga 10 kilos, which is, na-encourage ako, kasi ang first market ko, yung neighborhood namin, ng mga Koreano. So, ang bintahan namin doon is 3 to 350. So, sabi ko, naku, may potential. Naghanap kami ng place na kung saan na maka-expand, kasi backyard lang yung sa simula. So, nakakita kami, hanggang na nakagawa kami ng 5,000. Pinaag-aralan ko ng mabuti hanggang nakakaroon ako ng isang farm which is Myrna's Miraculous Mushroom na may capacity na 10 to 20,000 fruiting bags sa simula. At sa ngayon, hanggang 150,000 yung mga ginawa namin. Almost 10 years na kami sa mushroom business. Sa pagkakabuti, ang natutunan ko dito ay magandang business kung may patience ka lang. Sabi nga ng mga friends ko, para ka lang namimitas ng pera. Kasi daily harvest ka, halimbawa makaka-harvest ka lang ng 50 to 100 kilos daily. Just imagine,
ang per kilo mo is 150. Tapos daily may income ka. Kaya ngayon, lahat ng mga anak ko, 2 anak ko na napatapos ko rin sa pagkakabuti. Ito po yung aming tengang daga or auricularia. So ito ay galing sa Thailand variety na na-try out namin kung pwede ba siyang tumubo dito sa ganito kainit. Ang tengang daga, tumutubo talaga yan sa kahoy or sa lag. Since na ayaw namin gumamit ng logs kasi ayaw namin magputol ng kahoy, so na-try namin na gumawa sa PP bag. So successful naman, and then halos parehas naman ang tubo. Gusto ko ipatunayan na hindi lang yan ang kakayanan ng Pilipino. Gusto ko patunayan kung yan ay nakilala sa ibang bansa, makikilala at mapapatubo din ng mga Pilipino. Sa mga mushroom starters, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi para din siya nag-aalaga ng bata. May mga sakit along the way. First 2 years, 3 years, maraming sakit yan. Pagtiyagaan. Kalaunan, gaganda yan eh. Pagtiyagaan lang. At kailangan yung passion nyo for growing mushroom, nandyan, hindi nawawala dapat. Pag nakita ko ng mushrooms, nakikita ko ay maunlad na Pilipinas, masagana ng mga farmers, healthy na mga tao kasi may mushroom side. Ang daming pwedeng gawin kasi with the mushroom. So in terms of market, hindi imposible na umabot tayo ng billion-billion na worth na industry. Kung yung suporta rin ng mga growers natin, itutuloy-tuloy lang din nila. Sana naman hindi sila maging kagaya ng kabuti na biglang nawawala. Siguro in 3 years time, pwede natin sabihin may industriya na tayo ng kabuti sana. As long as hindi bibitaw yung gobyerno sa pagsuporta sa programang ito, kakayanan natin.